Hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa Munting Tinig Channel. So pag-usapan po natin ito mga kamunting tinig, ang bagong pahayag ni Harry Roque na kung saan ay pinagbabantaan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na kung mamatay daw si Rodrigo Duterte sa dahig, matege, matigok, okay, magdasal na daw po ang natawag nito, magdasal na daw po ang ating mahal na Pangulo, tapos na po ang kanyang pamilya. Uulitin ko sa inyo mga kamunting tinig, itong si Harry Roque na isa pong nagpapakanlong doon sa lugar ng mga banyaga na number 1 na kritiko ng Marcos administration na kung saan ay himod-puwet sa mga Duterte, pinangalandakan na kung halimbawa, pakinggan po ninyo ito, kung mamatay, matigok, matigi si Rodrigo Duterte doon sa loob ng kulungan sa may dahig, sapagkat siya po ay nakadetine dahil sa kanyang kasalanan na crime against humanity, na kapwa po natin Pilipino ang nagreklamo sa kanya doon sa ICC sapagkat panahon ng kanyang administration ay wala pong tiyak na hustisya ang makukuha. Okay? Kaya nga po dumulog ang ating mga kababayan sa International Criminal Court. Hindi naman po maganda. Alam ninyo, Harry Roque, kung si Rodrigo Duterte mamatay doon sa dahig, ay wag niyang isisi ng pamilya niya kay PBBM. Alam niyo kung bakit? Kung ayaw niya nang huminga, bakit? Ang hangin ba na pumapasok sa ilong ni Rodrigo Roa Duterte, ganun din yung hangin? Si PBBM ba ang kumukontrol? Hindi, di ba? Kaya dapat si Rodrigo Duterte magpakatatag. Dapat advice ni Harry Roque si Rodrigo Duterte na magpakatatag habang tinitingnan ang kanyang kaso na crime against humanity. Malakas man kaya siya, powerful man kaya siya, o the best president man kaya si Rodrigo Roa Duterte. Kaya lang, syempre, butot balat na daw. Kung butot balat, vitamins. Ganun lang po yun. Hindi po maganda na sabihin ninyo sa taong bayan na kung ano ang mangyari, matigok, matigi, mamatay, mabulok si Digong doon sa ICC, isisisi ninyo sa ating mahal na presidente. At bakit kailangang magdasal ni PBBM? Di naman si PBBM ang dahilan kung bakit ang hinayupak na matanda na yan ay nakulong. Yun po ay kanyang kabarubalan. Yun ang kanyang tinatawag po na pagtalima sa crime against humanity. Yung hindi pagrespeto sa karapatang pantao at pag-implement ng mga programa against war on drugs na talagang ang mga biktima ay mga inosente. Ayon po sa mga testigo. Kaya po hindi po maganda. Dapat si Harry Roque, instead na magpakamatay sa dyan sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte, dapat ang kanyang sariling problema ang haharapin niya. Kahit ano pang paninira, kahit ano pang pagmamanipula, gising na ang taong bayan. Hindi po makakatalo ang kasamaan sa kabutihan. Mananalo talaga ang kabutihan. Sa punto na ito, maraming umaasa na mga Pilipino na mapanagot si Rodrigo Roa Duterte. At huwag ninyong sabihin na pag mapatay si Rodrigo Duterte sa loob ng ICC, sa dahig, kailangan magdasal na daw ng Pangulo, tapos na daw ang pamilya. Anong gawin ninyo? Masakir ninyo. Di ka nga makauwi sa Pilipinas tapos magsabi ka pa. Dapat mga Duterte, sampalin nyo dapat itong bunganga na matabel ni Harry Roque dahil ito ang mga nagpapahamak sa inyo. Ilang beses na naming sinabi yan na itong si Harry Roque, number 1 na dahilan kung bakit nagalit sa inyo ang taong bayan. Hindi po ang mga taong naninira sa mga Duterte ang dahilan kung bakit sila nasira. Sila po mismo ang naninira na mga kaalyado ni Rodrigo Roa Duterte. At sila mismo, mga Duterte mismo, ang sumisira sa kanya. Kung ano man ang pinagdadaanan ni Rodrigo Roa Duterte, ay dahil po yan sa sinumbong siya, nagkaroon po ng complaint, crime against humanity, kaya dinampot ng Interpol sa kikipagtulungan ng ating mga otoridad dito po sa ating mahal na bansang Pilipinas. Hindi maayos na paniwalaan itong si Harry Roque na magbabanta na kung anong mangyari sa amo niya,
Halos magpakamatay na si Harry Roque samantalang na-stress na nga siya sa kung ano po ang mga nangyayari sa buhay niya. Pagkatapos ngayon, ang isisihin ninyo sa mga kaganapan sa buhay ni Rodrigo Duterte, mayaman yan, may nurse yan, may nutritionist yan, alagang-alaga pa siya sa loob ng kulungan. Siyempre, 80 years old, ano pang aasahan mo? Papaya talaga yan. Pero, dahil po sa sinisingil siya ng mga kaluluwa, ng mga taong namatay, panahon ng kanyang war on drugs na napakadumi. Dapat, kung matino itong si Harry Roque, kay abogado man kaya ito, matalino man kaya ito, magaling man kaya ito, so dapat, advisean niya si Rodrigo Roa Duterte na habang hinihintay ang confirmation of charges sa kanya na gaganapin sa September 23, 2025, at habang tinitingnan kung paano po ma-aksyonan ang mga hinaing nila, ang mga petisyon nila, ang mga motion nila, magpakatatag. Hindi na isisi ninyo kay PBBM. Bakit si PBBM ba ang papatay kay Rodrigo Duterte doon sa daig na kailangan ni PBBM magdasal? Walang kinalaman ng Pangulong Bongbong Marcos dyan sa kung ano man ang sinapit ni Digong. Dahil hindi pa naging Pangulo si PBBM, may kasalanan na si Rodrigo Roa Duterte sa sambayan ng Pilipino. Lalong-lalo na po sa mga biktima ng war on drugs niya. May mga namatay na mga inosente. How come na isisi ninyo kay PBBM ang lahat? Bakit ninyo ibaling ang galit ninyo sa ating mahal na presidente at sa gobyerno na siya lang namang tumulong para maayos? Buti nga, tumulong pa yung gobyerno kasi kung hindi, baka patay na yan. Alangan naman na hindi manglaban. Kaya nga dapat magpasalamat pa nga ang pamilya Duterte dahil nadala si Rodrigo Duterte sa dahig na walang nangyari sa kanya. At least nakita nila ngayon na butot balat. Para sa ano, mag-expect pa ba kayo sa 80 years old na tataba? Kundi ba naman kayo't mga oplok, mga abnormal? 'Di ba sabi ni Sara Duterte, mga oplok? So, wag magkasyado. Kaya nga tingnan mo, sabi niya, si Harry Roque, na matabilang dila, na abogado man kaya, pero nagmukhang tanga sa harapan ng sambayan ng Pilipino at saka sa international community, mayroon pang gana na bantaan ng ating mahal na Pangulo na kung ano daw ang mangyari kay Digong, matege daw si Digong, mamatay daw si Digong, matigok daw si Digong sa dahig sa pagkakulong niya doon sa International Criminal Court, ay kailangan na daw po magdasal ng ating mahal na Pangulo kasi tapos na ang pamilya Marcos. Bakit, Roque? Ano bang magagawa mo? So parang sinabi mo lang na mga birdugo ito mga Duterte. Ano, ipapatay ng mga Duterte ang pamilya Marcos? Ubusin nila imasaker? O ibalik natin sa sinabi ni Baste na magro-Romanov ng Russia? Kasi ganun ng mga yan sinasabi Ano nang gagawin ninyo? Ipa-ambush ninyo? Imasaker ninyo? Papatayin ninyo? Ganun ba yon? Bakit tapos ang kanyang pamilya? Kaya nga itong si Harry Roque, hindi po niya talaga tinitingnan o pinapakinggan kung ano yung mga sinasabi. Gago nga Diba? Yan ang sinasabing bobo na abogado na sobrahan ka fanatiko sa mga Duterte hanggang sa napariwara ang buhay niya. Wala man siyang napala dyan sa kakakampi niya kay Rodrigo Roa Duterte. Bagkus napahamak pa siya. Mantakin mo, human rights lawyer ka. Ang pinaprotektahan mo yung violator ng human rights. Tapos, tingnan mo abogado ka, internationally kaya acclaim ka na abogado. Pagkatapos, ganun lang pala kababaw ang mentalidad mo. Wala kang wisdom, wala kang dunong. Ito mga klase, mga pahayag na to, personal na to. Anong kinalaman ni PBBM dyan? Sa pamilya Marcos, sa pagkakulong ni Rodrigo Roa Duterte? Hindi pa naging Pangulo ang Pangulong Bongbong Marcos, may kaso na si Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Sinumbong na siya ng ating mga kababayan. Sus, Ginoo ko Lord, oy. Nung umulan ng katangahan at kabubuhan, sinalo ni Harry Roque ang lahat. Kasama ni Sara Duterte. Si Sara Duterte na nga, si Tambalustay nga, tingnan mo. Wala ngang iingay ngayon, maliban sa kanyang bagong paninira. Napag-usapan na naman natin yan. Alam mo, sa totoo lang, ang dami pang mga paninira ang gagawin ng kampo ng mga Duterte. Ang dami pang pagmamanipulate sa sambayan ng Pilipino. Mapalad tayo sa channel natin dahil hindi tayo nagpapatalo. Mapalad tayo dito sa channel natin dahil kahit papano, tinitindigan natin
ang ating prinsipyo. No? Na hindi po dapat natin suportaran ang ganyang klaseng baluktot ang utak ng mga politiko na yan. Mga walang hiya, mga hinayupak. Kasalanan ni Rodrigo Roa Duterte kung bakit siya nakulong sa dahig. Isisi ninyo kay PBBM, isisi ninyo sa pamilya Marcos. Hindi naman kalaban ni Sara Duterte abnormal, itong si PBBM, pero inaaway. Ito namang si Rodrigo Duterte, ano bang reason bakit habulin talaga siya ni PBBM? Wala. Kaya ay walang hinahabol kay Rodrigo Roa Duterte. Okay? So ayan, uulitin ko sa inyo, ang bakla na tanga na si Harry Roque, ayan, nagbanta na kung ano daw ang mangyari kay Rodrigo Duterte, mabulok, mamatay, matigok, si PBBM ang may kasalanan. Maghanda na daw ang pamilya, tapos na daw ang pamilya ni PBBM, kaya dapat magdasal na si PBBM na walang mangyari kay Rodrigo Roa Duterte dahil butot balat na daw po ang abno nga si Rodrigo Roa Duterte. Sorry I am very 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 sorry sa inyo. Kung butot balat, painumin nyo ng vitamins. Diba? Ganun lang man yun. So, again, maraming salamat po sa inyong siwala at suporta sa ating channel. Kung kayo po ay bago, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and mag-subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na magkakaroon po tayo ng pag-upload ng mga videos, magkaroon tayo ng channel activities, at magkaroon tayo ng online discussions through live streaming. Ito pong muli ang inyong lingkod, munting tinig ng ordinaryong Pilipino na nagsasabing, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Mabuhay! Salamat po.